Magandang araw! Kami po ang ikalawang pangkat na mag-uulat sa ikalawang module tungkol sa Ortografiyang Filipino 2013. Ako nga po pala si Iris S. Bigtao na inatasang magtalakay tungkol sa kasaysayan ng ating Ortografiyang Filipino. Kasama po sa tatalakayin sa module na ito ang tungkol sa grafema, pantig at palipantigan, palabaybayan, gamit ng mga bantas at mga wastong gamit ng gitling. Sa module po na ito ay meron po tayong tatlong layunin. Una, naunawaan ang kasaysayan ng ortografiyang Filipino. Pangalawa, nakasulat ng grafema, pagpapantig, pagbaybay ng mga salita ayon sa Ortografiyang Filipino 2013. At ikatatlo, nakagamit ng tamang bantas at gitling sa mga salitang Filipino. Ang unang pangkat ay tinalakay ang tungkol sa wika. Ang kahalagahan ng wika, ang tungkol sa kasaysayan nito, at ang tungkol sa mga gramatikong Filipino. Napag-alaman din natin noong Module 1 na ang wikang Filipino ang opisyal na wika natin at ito ay batay sa wikang Tagalog. Dumako tayo sa ating aralin ngayon. Ano ba ang ortografiya? Ang ortografiya ayon kay Almario 2014 mula ito sa salitang Espanyol na ortografiya at salitang Griego na orthos na ang ibig sabihin ay wasto at graphein na ang ibig sabihin naman ay magsulat o sumulat. Ang ortografiya, tumutukoy ito sa mga patakaran at sistema ng pagbaybay ng mga salitang Filipino. Ang orihinal na trabaho nito ay ang pag-i-spell at paghahanap ng mga simbolo na itinatapat sa isang tunog na ginagamit sa isang wika o sa isang salita. Tandaan po natin na ang wika ang nagtatakda ng tamang paraan ng pagsusulat ng mga salita. Ang kasaysayan ng ating ortografiya ay puno ng pagbabago, pag-unlad at adaptasyon sa bawat paglipas ng panahon. Noong unang panahon, ang ortografiya ay di pa gaanong maayos na naitatag. Pero meron ng ortografiya. Ang titik at ang pagsulat o ang paraan ng pagsulat ng mga tao noon ay nag-iiba-iba depende sa lokasyon at kultura nila. Sa pagdating ng klasikal na panahon, naitatag na ang estandardisadong sistema ng pagsulat. Ibig sabihin, mayroon na silang sinusunod na proseso na standard sa pagsusulat. Mas sistema na rin at kontrolado na ang alituntunin ng pagbaybay at paggamit ng titik, lalo na sa pagsulat ng mga akademikong teksto at panitikan. Sa pananakop at kolonyalismo naman, nabago or naganap ang pagbabago sa ating ortografiya para lang maisama ang ating lokal na wika sa sistema ng kanilang pagsusulat o sa sistema ng pagsusulat ng mga dayuhan. Halimbawa na lang dito sa Pilipinas, ipinatupad ang mga pagbabago sa pagsulat ng mga wika base sa alpabetong Romano at nagkaroon na rin ng kolonyal na alituntunin sa ortografiya. Sa pagsilang ng makabagong ortografiya, dito na unti-unting umusbong ang mga pambansang ortografiya para sa iba't ibang wika. Naitatag na rin ang mga institusyon na nagtatakda na mga paraan sa pagbaybay at paggamit ng salita.
o ng wika. Pagdating ng teknolohiya at computer, ang titik kudlit ay naging mahalaga at ang mga lituntunin sa paggamit nito ay nag-iba para sa iba't ibang wika. Nagkaroon din ng pananawagan sa paglaganap, isang panawagan ng malawakang pagtuturo at paggamit sa tama at wastong ortografiya. Nagkaroon din ng pambansang ahensya ng wika na naglalayong patili at mapalaganap ang tamang paggamit ng mga wika. Naganap din ang mga dinamikong pagsusuri. Ang mga bihasa natin sa wika ay sinuri kung gaano ba kahalaga ang tamang ortografiya sa pag-unlad ng wika at kung dapat bang baguhin ang ilang tradisyonal na patakaran upang mapadali ang pag-aaral at paggamit ng wika. Mulang baybayin hanggang abakada. Ang baybayin at abakada ay dalawang sistema ng pagsusulat na ginamit natin dito sa Pilipinas sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Bago pa man dumating ang mga Espanyol o bago pa man tayo sinakop ng mga dayuhan, ay marunong na pong magsulat at magbasa ang ating mga katutubo sa paraang baybayin. Ang baybayin po ay binubuo ng 17 simbolo o titik. Sa paglipas ng panahon, binago po ang baybayin at naging abakada. Itong abakada naman po ay pinakilala ni Lope K. Santos noong 1940. Ang abakada ay may 20 simbolo o titik. Ito ang sinaunang baybayin. May 3 simbolo para sa patinig at 14 naman para sa katinig. Ang da at ra ay isang simbolo lamang. Ito naman po ang abakada. Binubuo ang abakada ng 5 titik para sa patinig at 15 titik para sa katinig. Noong 1973, ipinatupad ang isang bagong ortografiyang pambansa para sa mga wika ng Pilipinas. So nagbago po ulit ang ating ortografiya. Naging Pilipino ortografiyang pambansa. Ang ortografiya po natin ay naging Pilipino po sa taon na ito. At noon pong pagdating ng Constitution 1987 o noong 1987, idiniklara na ang wikang pambansa ay Filipino na at hindi na po Pilipino. So binago po ulit mula baybayin, naging abakada, hanggang sa naging Pilipino at hanggang po sa naging Filipino na ginagamit na po natin hanggang sa kasalukuyan. Kasunod nun, noong 2013, nilabas ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Filipino Ortografiyang Opisyal. So sa taon po na ito, naging opisyal na Filipino po ang ating ortografiya. At dahil po Filipino na po ang ortografiya natin, ito na po ang ating modernisadong alpabeto. Filipino alphabet na binubuo ng 28 titik. Kasama na po ang ini at nang. At hanggang dito lang po ang aking ulat. Maraming salamat po at nawa po'y may natutunan kayo. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Althea G. Bindol, ang ikalawang mag-uulat tungkol sa graphema. Ang graphema ay isang set o pangkat ng mga bahagi sa isang sistema ng pagsusulat. Ang graphema o pasulat ay nagsisimbolo sa praktikal na ortografiya ng wikang pambansa at binubuo ito ng titik at di-titik at ang kanyang pangunahing tungkulin sa
Ortografiya ay ang paglalapat ng grafema sa pahayag na pasalita at bigkas. At ang halimbawa nito ay ang abaka, alpabito, at ang panghuli naman ay baybayin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang dalawang bumubuo sa grafema. Iyon ay ang titik at di-titik. Ano nga ba ang titik? Ang titik o litra ay sagisag ng isang tunog sa pagsasalita. Binubuo din ito ng 28 na simbolo. Ito ay ang ating alpabito. Ang titik naman ay binubuo ito ng pantig o bokablo at katinig o konsonante. Patinig o bokablo. Ang patinig ay isang mahalagang bahagi sa alpabito na binubuo ng mga tunog na hindi nagkakaroon ng anumang pagsasara o pagsasama ng mga labi. Binubuo din ito ng 5 titik na a, i, u, u. Ang halimbawa nito ay bahay, tenga, ilaw, bola, bulaklak. Ang katinig naman o konsonante ay isang tunog ng pagsasalita na nakalagay sa kumpleto o bahagyang pagsasara ng vocal tract o dalawang bahagi ng dila. Binubuo din ito ng B, C, D, F, at iba pa. Di-titik. Ang di-titik ay binubuo ng wala at gitling na parihong sumisimbolo sa impit na tunog ng tuldek, wala, pahilis, at iba pa. Bantas. Ang bantas ay kumakatawan sa mga patlang at himig ng pagsasalita sa pamagitan ng mga titik at pantig. At ang kanyang mga karaniwang bantas ay ang kuwit, tuldok, pananong, padamdam, at iba pa. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat! Ako pala ang natasang magtalakay ng ikatatlong paksa, ang pantig at palapantigan. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako si Windy Joy Protasio. Ngayon, dahil kilala niyo na ako, nakahanda na ba kayong matuto? Kung oo, halina kayo! Ano nga ba ang pantig? At bakit mahalagang matutunan natin ang wastong pagpapantig-pantig ng mga salita? Ang pantig o silalaba ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal katinig at isa o mahigit pang katinig. Bawat patinig a, e, i, o, u ay isang pantig. Samantalang kailangan ng bawat katinig ang isang patinig upang maging isang pantig. Halimbawa, ang salitang oso na nagsisimula sa patinig o. Ang titik o sa salitang oso ay isang pantig. Tandaan po natin na ang pantig ay galaw ng bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita. At ang sunod na meron tayong katinig S at patinig O na kung ating bibigkasin ay so. Ang so ay isang pantig. Ilang pantig ang salitang oso? Tama, 2. Ang galing niyo talaga! Bago tayo magpatuloy sa kayarian ng pantig, alamin muna natin ang iba't ibang uri ng pagbigkas ng mga salita. Malumay, malumi, mabilis, at maragsa. Unahin natin ang malumay. Binibigkas ito ng dahan-dahan at walang impit sa dulo. Ang sagisag ng diin ay palihis. Halimbawa ay ang salitang paso na ang ibig sabihin ay daan o lagusan. Isipin na lang natin na kapag ang salita ay malumay, meron itong invisible H sa dulo. Katulad na nga ng salitang paso. Binibigkas ito ng dahan-dahan at walang impit sa dulo. Ang sunod na malumi. Binibigkas ng dahan-dahan
at may impit na banayad sa dulo. At ang sagisag ng diin ay paiwa. Ang halimbawa ng salitang malumi ay ang salitang paso. Paso na ang ibig sabihin ay nadikitan ng apoy o anumang mainit na bagay. Napansin nyo ba na binigkas natin ito ng dahan-dahan pero may impit o glottal stop sa dulo. Paso, paso. At ang sunod naman ay mabilis. Sa pangalan pa lang nitong mabilis, ito ay binibigkas ng mabilis ngunit walang impit sa dulo. At ang sagisag ng diin nito ay palihis. Ang halimbawa dito ay ang salitang paso. Paso. Paso na ang ibig sabihin ay lipas na o kung sa Ingles ay expired na. Paso. Binigkas natin ito ng mabilis ngunit walang impit sa dulo. At ang sunod naman ay ang maragsa. Binibigkas ng mabilis at may impit sa dulo. At ang sagisag o tuldik ng diin ay pakopya. At ang halimbawang salita naman ng maragsa ay ang salitang paso. Paso. Paso na ang ibig sabihin ay yung nilalagyan ng halaman. Paso. Huwag kayong malito. Ito lang ang kailangan ninyong tandaan na ang malumay at malumi ay parehas binibigkas ng dahan-dahan. Ngunit ang malumi ay may impit sa dulo at ang mabilis at maragsa ay parehas binibigkas ng mabilis. Ngunit ang maragsa ay may impit sa dulo. Bakit kailangan nating pag-aralan ito? Halika, samahan mo akong panoorin ang video ito. You won! Yes po. Pakilagyan nga ng lupa yung paso. Anong paso? Ano daw yun? Ama, baka paso. Ay, tama. Salamat, you won. Walang anuman. Ngayon, alam mo na importanteng matutunan natin ang tamang pagbigkas ng mga salita. Ngayon, alamin naman natin ang kayarian ng pantig. Hindi ba natalakay na natin kung ano yung pantig? Inuulit ko, ang pantig ay binubuo ng isang patinig o isang katinig at isang patinig o dalawa o mahigit pang katinig at isang patinig. Napapansin mo ba ang larawang ito? Ito ay ang kayarian ng pantig. May mga simbolo ito at kinakatawan ng P ay ang patinig at ang K ay ang katinig. Ang unang kayarian ay may letrang P para sa patinig. Meron namang halimbawang salita na A o ang patinig A. Di ba nga, lahat ng mga patinig na letrang A, E, I, O, U ay isang pantig. Ang sunod na merong kayariang KP o katinig-patinig. Nauna ang katinig, sinundan ng patinig. Merong halimbawang salita na bibe. Bibe. Ang sunod naman ay kayariang PK. Nauna ang patinig sa katinig. Merong halimbawang salitang ok, ok. Ang sunod naman ay KPK o katinig, patinig, katinig. Ang halimbawang salita ay pat-pat, pat-pat. At ang sunod naman ay KKP o katinig, katinig, patinig na may halimbawang salita na pla-pla. At ang sunod naman ay PKK o patinig, katinig, katinig na mayroong halimbawang salitang ing, kanto. Ang ing
ay nag-uumpisa sa patinig sinundan ng dalawang katinig. Kaya siya ang halimbawa sa PKK. At ang sunod naman ay merong KPKK. At merong halimbawang salitang dorm at form. At ang sunod naman ay KKPK na merong halimbawang salitang plan at saka tram. Ngayon, meron naman tayong KKPKK o katinig, katinig, patinig, katinig, katinig na merong halimbawang salitang chart. Chart. At ang sunod naman ay KKPKKK na merong halimbawang salitang shorts. Pansin mo rin ba na ang pantig na may dalawa o higit pang katinig ay malimit taglay ng salitang hiram mula sa Espanyol at Ingles? Ngayon naman dumako tayo sa pagpapantig ng mga salita. Ang pagpapantig ay paraan ng paghati sa isang salita alinsunod sa mga pantig na ipinambuo dito. Nakabatay ito sa grafema o nakasulat na mga simbolo. Naritong mga halimbawa. Una, pag may magkasunod na dalawa o mahigit pang patinig sa posisyong pang-una, panggitna at pangdulo, ito ay inihihiwalay sa pantig. Halimbawa na nga dito ay itong salitang aakyat. Ang unang patinig A ay magsisilbing isang pantig at ang sunod na patinig A ay ipapares sa katinig K at magiging isang pantig. Ngayon kung babasahin natin ay magiging a-ak-yat. Paano naman pag ang dalawang patinig ay nasa gitna? Katulad ng salitang ala-ala. Napapansin nyo ang dalawang patinig a sa gitna. Ganito natin sila hatiin. A, la, a, la. At pag nasa hulihan naman ang dalawang magkasunod na patinig, ganito naman natin sila hatiin. Tulad ng salitang totoo. To, o. Ganyan natin sila pagpapantigin. Ang ikalawa naman, kapag may magkasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang una ay isasama sa sinundang patinig at ang ikalawa ay isasama sa kasunod na pantig. Halimbawa nga rito ay itong mga salitang aklat at espesyal. Tingnan nyo, sa salitang aklat may magkasunod na dalawang katinig, ang K at L. Kaya kung atin silang ipapapantig, ang mangyayari ay magiging aklat. Hiniwalay natin ang dalawang katinig. Ganon din sa salitang espesyal. Meron tayong dalawang magkakasunod na katinig. Meron tayong katinig S at P at katinig S at Y. Ihiniwalay din natin sila sa isa't isa. So magiging espesyal. Ang ikatatlo naman, kapag may tatlong magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang dalawa ay sumasama sa patinig ng sinusundang pantig at ang ikatlo ay napupunta sa kasunod na pantig. Halimbawa na nga dito ay ang salitang eksperto na merong katinig na tatlo na magkasunod, ang KSP sa salitang eksperto. So ganito natin sila hinati. Yung unang dalawang katinig ay nilagay natin sa unang pantig at ang ikatlong katinig ay ilalagay natin sa pangalawang pantig, kaya naging eksperto. At ang sunod naman na salita ay ang salitang transfer na merong tatlong katinig na magkakasunod, ang katinig N, S, F. Ang dalawang unang katinig ay nilagay natin sa unang pantig at ang ikatlong katinig ay nilagay natin sa pangalawang pantig, kaya naging transfer. At ang ikaapat naman, kapag ang una sa tatlong magkakasunod na katinig M o N at ang kasunod ay alinman sa BL, BR, DR, PL at TR,
Ang unang katinig M o N ay isasama sa unang patinig at ang dalawang katinig ay napupunta sa kasunod na patinig. Meron tayong halimbawa ditong salitang assembleya. Meron tayong katinig M sa salitang assembleya ng katinig B at L. Ang katinig M ay nilagay natin, iginropo natin sa ikalawang pantig at ang B at L ay ginropo naman natin sa pangatlong pantig. Meron naman tayong salitang tembre kung magkasunod-sunod na katinig M, B, R. Ang katinig M ay nilagay natin sa unang pantig at ang BR ay nilagay natin sa pangalawang pantig. Kaya magiging tembre. At sunod naman ang silindro na merong katinig N, D, R na magkasunod-sunod. Ang katinig N ay nilagay natin sa pangalawang pantig at ang katinig D, R ay nilagay natin sa pangatlong pantig. Kaya meron tayong silindro. Ikalima, apat na magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita. Isasama ang huling dalawang katinig sa sinusundang patinig at isinasama ang huling dalawang katinig sa kasunod na. Halimbawa na nga dito ang salitang eksplosibo. May apat na magkasunod na katinig K, S, P, L. Katinig KS ay nilagay natin sa unang pantig at ang pangalawang magkakasunod na katinig na PL ay nilagay naman natin sa pangalawang pantig. Kaya naging eksplosibo. May yung salitang transplant na merong magkakasunod na katinig NSPL. Ang unang magkasunod na katinig nilagay natin sa unang pantig at ang pangalawang magkasunod na katinig ay nilagay natin sa panghuling pantig. Kaya meron tayong transplant. Dumako naman tayo sa pantig na inuulit. Kapag ang mga salita ay nagsisimula sa patinig, ang patinig lamang ang inuulit. Halimbawa na nga dito ang salitang aakyat. Meron tayong patinig A na ating inuulit. Sa salita namang iibig, meron tayong patinig I na yun ang ating inuulit. Iibig. Dahil ito ay patinig. So, siya lang talaga ang kailangan natin ulitin. Nagaganap din ito kahit may panlapi ang salita. Katulad na lang ng salitang ito. Umiibig, umuubo. Ang uulitin lang natin ay ang patinig sa salitang ugat. At kapag nagsisimula sa kayariang KP or katinig-patinig ang salita, ang unang pantig lamang ang inuulit. Katulad na nga sa salitang lakad, meron tayong katinig-patinig na kayarian. Ang ating uulitin ay yung unang pantig na la, kaya meron tayong lalakad. Nagaganap din ito kahit may panlapi ang salitang ugat, katulad na lang dito sa maglalakad. Kahit meron siyang panlapi na mag, ang inulit pa rin natin ay yung unang pantig sa salitang ugat, maglalakad. Kapag naman nagsisimula ang salita sa kambal katinig o kumpol patinig o kung sa Ingles ay consonant cluster, ang unang katinig at patinig lamang ang inuulit. Halimbawa na nga dito ang salitang ipaplano. Kahit na ang unang pantig sa salitang ugat na plano ay nasa kayariang KKP, ang KP lamang ang ating uulitin. Kaya mangyayari ipa-plano. Sa kaso naman ng hindi pa naka-re-spell na salitang banyaga katulad ng salitang blessing, maaring ituring na variant ang pag-uulit ng dalawang katinig at patinig gaya na nga ng blessing. Tapos na! Yes! Nakuha mo ba? Sige nga, sagutan mo tong mga sumusunod na salita. Bulaklak, bulaklak, tatlong pantig. Kahoy, kahoy, dalawang pantig. Bahay, bahay, dalawang pantig. Kuha mo na.
Madali lang, di ba? Po ma'am, magandang araw po mga kamag-aral. Ako po si Rosamie Gonzales at ngayon atin pong tatalakayin ang paksa 4 tungkol sa palabaybayan. Una ay ang pagbaybay na pasalita. So ano nga ba ang pagbaybay na pasalita? Ito ay tumutukoy sa pagsasalita ng mga salita o tunog ng wika ng wasto at tama. So sa pagbaybay na pasalita, kailangang pansinin, alamin at suriin natin ang mga salita na ginagamit natin kung ito ba ay tama upang mas maintindihan ng bawat isa at malinaw ito sa kanila. So yun yung sa pagbaybay na pasalita. At ngayon, atin namang tatalakayin ang pagbaybay na pasulat. Sa pangkalahatan, natutupad pa rin ang payak na tuntunin kung anong bigkas siyang sulat. Sa pagbaybay na pasulat, hindi ito nasusunod sa mga salitang mga na isang pagpapaikli sa lumang anyo nitong mga at ginagamit noon hanggang sa bungad ng ika-20 siglo. Bakit nga ba kailangang pag-aralan natin itong dalawa? Dahil yung mga o sa pagbigkas MJA ay ginagamit ngayon. So magkaiba sila ng mga o ang pagbigkas MANG noong panahon ng mga Espanyol. So yun yung kailangan nating pag-aralan kasi magkaiba sila. Pamamaraang pamayanan. Gamitin ang opisyal na patakaran sa baybay ng Komisyon sa Wikang Filipino. Tukuyin ang mga tamang titik o letra sa bawat salita. So, halimbawa nito, kapag gumamit tayo ng salita sa Wikang Filipino, lagi nating sundin ang patakaran sa baybay kung ito nga ba ay tama. Suriin natin ang mga titik o letra kung ito ba ay naaayon sa patakaran sa baybay, kung ito ay wasto o tama, lalong-lalo na sa bawat pangungusap na ginamit natin. Pangalawa, titik ng pantig. Alamin ang mga tamang titik ng pantig upang masiguradong ang mga salita ay naaayon sa wastong pagtutugma. So, ang ibig sabihin nito ay sa bawat salita ay kailangang alamin o suriin natin kung tama ba ang bawat titik nito upang masiguro natin na tama yung kanilang tugma. Hiram na wika. Kapag ginamit natin ang hiram na wika o dayuhan, sundan ang tamang pagbaybay ayon sa tuntunin ng wikang pinagulan. Halimbawa nito ang wikang Ingles. Sa pagbaybay, kailangang wasto at tama ang mga ito kung ito ba ay naaayon sa wika na ginamit natin. Salitang kalye. Kung sinusulat ang mga salitang kalye o balbal, sundan ang karampatang baybayin o maibigay na paliwanag kung kinakailangan. Halimbawa nito ay ang lispo o pulis, werpa o power, at ludi o idol. So para maintindihan nila kung ano ang ibig sabihin nito o kung ano ang kahulugan nito, kailangan mong ipaliwanag sa kanila kung kinakailangan. Malalim na Tagalog. Kung gumagamit ng malalim na Tagalog, siguruhin tama ang paggamit ng mga letrang kagaya ng nang at nang. Sinasabi nito na kapag gumagamit tayo ng malalim na Tagalog, palagi nating tatandaan ang nang o sa pagbigkas NG at nang naman sa pagbigkas NENG dahil minsan ito ang dahilan ng pagkakamali sa paggamit ng malalim na Tagalog dahil sa iisa sila ng tunog o tugma pero magkaiba sila ng baybay at kahulugan. Bantas, isama ang mga tamang bantas tulad ng mga tunog, kuwit at iba pa upang maging malinaw ang kahulugan ng mga pangungusap. So sa bawat pangungusap, huwag nating kalimutan na gamitin ang mga wastong bantas upang maintindihan ito kung ano nga ba ang kahulugan ng bawat pangungusap. Sulatan. Sa pagsulat ng mga orihinal na komposisyon, gamitin ang mga karaniwang tuntunin sa pagbaybay. Iwasan ang mga slang o text language. Halimbawa nito, kapag ikaw ay gumawa ng sariling kanta at iba pa, kailangang tama at malinaw ang bawat salita na ginamit natin sa pagbaybay upang madaling maintindihan ito. Wika. Tandaan ang mga wastong paggamit ng mga wika. Halimbawa, ang I sa pagbigkas EY at I sa pagbigkas naman ay AI ay magkaiba sa baybay. Bakit nga ba kailangan nating tandaan ang wastong paggamit ng wika? Dahil minsan ay magkapareho sila ng tunog o tugma pero magkaiba sila ng baybay. So yun yung dapat nating tandaan para maiwasan ang di wasto di tamang paggamit ng wika. Ang susunod ay ang pang-uri. Siguruhin tama ang pagkakasunod-sunod ng mga titik sa mga pang-uri
upang hindi mawala ang kahulugan. Halimbawa nito, kapag ikaw ay naglalarawan ng isang tao o na isang bagay, siguraduhin tama yung pagkakasunod ng bawat titik upang maging buo at malinaw ang magiging kahulugan nito. Panghuli ay ang konteksto. Maaaring magbago ang baybay ng ilang salita depende sa konteksto ng pangungusap o talata. So, ang ibig sabihin dito, dapat nating alamin ang tamang baybay ng bawat salita upang masiguro natin kung ito ba ay tama ayon sa nilalaman nito o ng bawat pangungusap. Mga wastong gamit ng gitling. Ang gitling o hyphen ay isang bantas na ginagamit sa pagsulat upang magdugtong ng dalawang salita o bahagi ng salita upang magbigay kahulugan o magpahayag ng tamang kaisipan. Narito ang mga wastong gamit ng naturang bantas. Una, sa inuulit na salita. Ginagamit ang gitling sa salitang inuulit. Halimbawa, ano-ano, araw-araw, gabi-gabi, sira-sira. Kung mahigit dalawang pantig ang salita, ang unang dalawang pantig lamang ang inuulit. Halimbawa, pali-palit, suntok-suntukin, balo-baluktot. Pangalawa, sa isahang pantig na tunog. Gayunman, ginagamit ang gitling sa onomatopikong pagsulat sa mga iisahang pantig na tunog, gaya ng sumusunod. Halimbawa, tik-tak, ding-dong, flip-flop, rat-tat-tat. Pangatlo, sa paghihiwalay ng katinig at patinig. Ginagamitan ng gitling upang paghihiwalayin ang pantig na pagtatapos sa katinig at ang sumusunod na pantig na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, pag-asa, agam-agam, mag-isa, mag-umento, pang-ulo, brown out. Pang-apat, sa pinabigat na pantig. Ginagamit din ang gitling upang bigyan ng bigat o diin ang kakaibang bigas sa naunang pantig, gaya sa matandang gabi, na ang kasing kahulugan lamang din ng kabagong gabi. Halimbawa, liging, sinaunang Tagalog, pagiging alanganin. Langap, sinaunang Tagalog, pag-inom ng mabilis. Mungay, hiligay nun, hitik na bunga. Musling, Bicolano, dungis. Labong, Ilocano, isang uri ng pagsisilo o pambintang. Hulab, Cebuano, uka. Panglima, sa bagong tambalan. Ginagamit ang gitling sa bagong tambalang salita. Halimbawa, lipat bahay, bigyang buhay, bagong salta, pusong martir, amoy pawis. Pang-anim, iwasan ang bigyan. Magtipid sa paggawang tambalang salita lalo't di naman kailangan. Halimbawa, marami ang nagsasabing bigyang pugay samantalang pwede naman at mas maikli pa ang pagpugay. Bigyang parangal samantalang pwede itong parangalan. Bigyang halaga bagaman pwede na ang pahalagahan. Pang-pito, tambalan ang punong kahoy. Dapat malinawan na may salitang gaya ng punong kahoy at buntong hininga na nilikha mula sa dalawang salita. Puno plus kahoy at buntong plus hininga. May bumabaybay sa mga salitang ito na punong kahoy at buntong hininga. Isa sa arbitraryong pagsunod sa o nagiging U sa loob ng pinagtambal na may salita. Ikawalo, sa pagsulat ng oras, ginagamit ang gitling upang ihiwalay ang numero sa oras at pitsang may ika. Gayon din sa pagbilang ng oras, numero man o binabaybay na ikinakabit sa alas gaya ng sumusunod. Ikawalo ng umaga, ika-9 ng Marso, ika-100 anibersaryo. Ika-9, sa kasunod ng di, ginagamit ang gitling ang salitang unlaping di mula sa Espanyol na nangangahulugan sa pamagitan ng o, ginagawang ginagamit sa paraang. Halimbawa, di kolor, di kahon, di lata, di mano, di bola, di buti. Ika-10, sa kasunod ng di, ginagamitan ng gitling ang mga salitang pinangungunahan ng di, pinaikling hindi at pagkakaroon ng kahulugang idiomatikong tela kasabihan, may limit na kasalungat ng orihinal nito.
at malimit na may mapagbiro na himig. Halimbawa, di mahapayang gatang, di mahipi, di maitulak kaibigan, di mahugot-hugot, di kagandahan, di maliparang uwak. Isa, sa apelyido, ginagamitan ng gitling ang mga apelyido ng mga babaeng nag-asawa upang ipakita ang orihinal na apelyido noong dalaga pa. Halimbawa, Carmen Guerrero Napil, Miriam Ahmad Rahim, Gilda Cordero Fernando. 12. Pagsaklaw ng panahon. Ginagamitan ng gitling o endash ang panahong sakop o saklaw ang dalawang petsa. Halimbawa, 1882 to 1903, panahon ng pantindig nasyonalismo. 23 Hulyo 1864 and 13 Mayo 1903, Apolinario Mabini. Magandang araw po ma'am, magandang araw po mga kaklase. Ako po si Marilo Sending, ang mag-uulat ng pagsapito, mga gamit ng bantas. So ito yung mga gamit ng bantas, katulad ng tuldok o period, pananong o question mark, padamdam o interjection, quit o comma, kudlit or apostrophe, gitling or hyphen, tutuldok-tuldok, or colon, tutuldok, quit o semicolon, panipi o quotation mark, panaklong o parenthesis, tutuldok-tuldok or ellipsis. So ngayon, ating tatalakayin itong mga gamit ng bantas kung ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating paggawa ng panguna, tuldok or period. Ano nga ba ang tuldok? Ang tuldok ay ginagamit na pananda sa katapusan ng pangungusap na paturo o pasalaysay at pautos. Halimbawa, igalang natin ang pambansang awit. So, ang tuldok din ay ginagamit natin sa pangalan at salitang dinaglat. Halimbawa, si Ginoong Jose ay mahusay magturo. Si Binibining Makarayan ang kanilang guro sa asignaturang Basic Christian Living. So, ang tuldok din ay ginagamit natin sa mga titik o tambilang na ginagawang pamilang sa bawat hati ng isang balangkas o talaan. Halimbawa, number 1, 2, 3. Pangalawa, tandang pananong. Ginagamit ang pananong sa pangungusap na patanong. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Sasama ka ba? So, ang tandang pananong din ay ginagamit natin sa loob ng panaklong upang maipaliwanag ang pag-aalinlangan sa diwa ng pangungusap. Halimbawa, si Miguel Rojas ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pangatlo, padamdam. Ang bantas na padamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Halimbawa, mabuhay ang Pangulo. Uy, ang ganda ng bago mong sapatos. Aray, naapakan mo ang paa ko. Pang-apat, quit o comma. Ano nga ba ang quit? Ginagamit din ang quit sa paghiwalay ng isang sinipit o sa paghiwalay ng pagkasunod-sunod na salita at lipon ng mga salitang magkakauri. Halimbawa, kumain ka ng itlog, gulay at sariwang bungang kahoy. Shana, saan ka nag-aaral ngayon? So, ang quit din ay ginagamit din natin sa hulihan ng bating panimula at bating pangwakas ng isang liham pangkaibigan. Halimbawa, mahal kong Mare, nagmamahal sa iyo, kaibigang Jose, tapat na sumasa iyo. Paggamit ng kudlit or apostrophe, ginagamit na panghalili ang kudlit sa isang titik na kinakaltas. Halimbawa nito, siya't ikaw ay may dalang pagkain. Ako'y mamamayang Pilipino at may tungkuling mahalin at pangangalagaan ang aking bayan. Gitling o hyphen, ginagamit ang gitling sa loob ng mga salita sa mga sumusunod na pagkakataon. Ang gitling ay ginagamit sa pag-ulit ng salitang ugat o mahigpit sa isang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, araw-araw, isa-isa, apat-apat, dala-dalawa, sari-sarili, kabi-kabila at masayang-masaya. Ang gitling din ay ginagamit kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig na kapag hindi ginitlingan ay magkakaroon ng ibang kahulugan. Halimbawa nito, mag-alis, mag-isa, nag-ulat, pang-ako, mang-uto, pag-alis,
may-ari, tag-init, pag-asa. Tutuldok o kolon, ginagamit matapos maipuna ang pagpapakilala sa mga sumusunod na paliwanag. Ang tutuldok ay ginagamit kung may lipon ng mga salitang kasunod. Halimbawa, maraming halaman ang namumulaklak sa hardin tulad ng rosal, rosas, orchids, sampagita, santan at iba pa. Ang tutuldok din ay ginagamit pagkatapos ng bating panimula ng formal na liham pangangalakal. Halimbawa, Dr. Garcia at Binibining Zurilia. Ang tutuldok din ay ginagamit sa paghihiwalay sa mga minuto at oras, sa yugto ng tagpo sa isang dula, sa kabanata at taludtod ng Biblia at sa mga sangkap ng talaaklatan. Halimbawa, 8 a.m. at 1:16:16. Pangwalo, tutuldok kuwit o semicolon. Ano nga ba ang tutuldok kuwit? Ito ay naguhudyat ng pagtatapos ng isang pangungusap na kaagad sinusundan ng isang pangsugnay na hindi na gumagamit ng pangatnig. Maaaring gumamit ng tuldok kuwit sa halip na tutuldok sa katapusan ng bating panimula ng liham pangalakal. Halimbawa, Ginoo o Binibini. Ginagamit sa pagitan ng mga sugnay ang tambalang pangungusap kung hindi pinag-ugnay ng pangatnig. Halimbawa, kumain ka ng maraming prutas. Ito'y nakakabuti sa katawan. Pangsyam, panipi o quotation mark. Ano nga ba ang panipi? Ang panipi ay nilagay ito sa unahan at dulo ng isang salita. At ang panipi din ay ginagamit upang ipakita ang buong sinasabi ng isang nagsasalita o ang tuwirang sipi. Halimbawa, hindi kinukupkop ang kriminal, pinaparusahan, sabi ng Pangulo. Ang panipi din ay ginagamit upang mabigyang diin ang pamagat ng isang pahayagan, magasin, aklat at iba't ibang mga akda. Halimbawa, nagbukas na muli ang Manila Times. Isang lingguhang babasahin ang liwayway. Napaluha ang marami nang napanood ang Dulang Anak, Dalita. Ginagamit din ang panipi sa pagkulong ng mga salitang banyaga. Halimbawa, ang binasa niyang aklat ay hingil sa bagong computer programming. Pang-sampo, panaklong o parentheses. Ano nga ba ang panaklong? Ang mga panaklong ay ginagamit na pambukod sa salita o mga salitang hindi direktang kaugnay ng diwa ng pangungusap, gaya ng mga ginagamit ng pangungusap na ito. Ginagamit upang kulangin ang pamuno. Halimbawa, ang ating pambansang bayani, Jose Rizal, ang may akda ng Noli Me Tangere. Ang panaklong din ay ginagamit sa mga pamilang o halaga ng inuulit upang matiyak ang kawastuhan. Halimbawa, ang mga namatay sa ganap ng trahedya ng bansang Turkey ay humigit kumulang ng 12,000 or 12,000 katao. Panghuli, tutuldok-tuldok o ellipsis. Ang tutuldok-tuldok nagpapahiwatig na kusang ibinitin ng nagsasalita ang karugtong ng nais sabihin. Ang tutuldok-tuldok din upang ipakilalang may nawawalang salita o mga salita sa siniping pahayag. Tatlong tuldok ang ginagamit kung sa unahan o sa gitna ng pangungusap ay may nawawalan salita. Halimbawa, pinagtibay ng Pangulong Duterte. So, may nakita tayong tatlong tuldok. So, dapat kung may nakita tayong ganyan, so, ibig sabihin yan, may karugtong pa. So, pangalawa, sa mga sipi, kung may mga iniwang di kailangang sipiin. Halimbawa, kung ikay maliligo sa tubig, ay aagap upang, so mayroon ding tatlong tuldok, so may karugtong pa niya.